Sama-sama po natin purihin ang Panginoon. You're all I want. You're all I ever needed. Help me know you are near. Sige po, bigyan po natin ng pinakamainam pong palakpak ang Panginoon sa umaga pong ito. The best po na pagpalakpak sa Diyos, sa mga Diyos. Hari ng mga hari. Hallelujah, hallelujah. We give you glory. We give you honor, Lord, in this place. Hallelujah. Sa pagkakataon pong ito, sama-sama po natin ang dedeklara ang Panginoon. Ang kapangyarihan ng Panginoon sa bawat lugar pong ito. As we will declare that Jesus is Lord over Sitio Panaklayan. Jesus is Lord over Sitio Panaklayan. Jesus is Lord over Pabahay 2000. Jesus is Lord over Pabahay 2000. Jesus is Lord over Harmony Hills 1. Jesus is Lord over Harmony Hills 1. Jesus is Lord over Melody Heights. Jesus is Lord over Melody Heights. Jesus is Lord over Melody Plains. Jesus is Lord over Melody Plains. Jesus is Lord over Sierra Benita. Jesus is Lord over Sierra Benita. Jesus is Lord over Villa Ilagan. Jesus is Lord over Villa Ilagan. Jesus is Lord over Alpas. Jesus is Lord over Alpas. And Jesus is Lord over JIL Panaklayan. Jesus is Lord over Yes, Lord. JL Panaklayan. Sige po, ang pinakamainam po maling palakpak sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. We give you glory, we give you honor, Lord, in this place. Hallelujah, hallelujah. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang pinakamataas po na pagpupuri, ang pinakamataas sa pagsambad, pagluwalhati, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpalang umaga po sa atin pong lahat. Sino pong pumunta sa lugar pong ito na ma-excited po, ma-excitement po sa kanyang pong puso? Amen po. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, excited ka na ba? Excited ka na ba? Sa kabila naman din po, talungin natin, excited ka na ba? Praise the Lord. Kung excited na po tayo magpuri sa Panginoon, sama-sama po natin awitan ng Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Sama-sama po natin ipalakpak ang ating pong kamay sa ating pong Panginoon. Busing nga awitan ka at pasasalamatan. Aawitan ka't pasasalamatan. Sa buhay ko'y tanging ikaw lamang. Pumasin at nagbigay ng kulay. Alam ko, Jesus ikaw na. Minsan pa po, aawitan ka at pasasalamatan. Pagsamba ko ay aking iaalay. Sa iyo na nagbigay ng buhay. Alam ko. Minsan pa po, aawitan ka at pasasalamatan, Panginoon. Sa buhay ko'y tanging ikaw lamang. Pumansin at nagbigay ng kulay. Alam ko, Jesus ikaw lamang. Aawitan ka, Aawitan ka't pasasalamatan. Pagsamba ko ay ang iniaalay. Sa iyo na nagbigay ng buhay. Alam ko, Jesus ikaw lamang. Ikaw lang ang nagbigay ng buhay. Ikaw lang umibig sa aking tunay. Ikaw lang liwanag ko't taglay. Wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. ikaw lang, Panginoon. Ang nagbigay ng buhay. Ikaw lang umibig sa aking tunay. Ikaw lang liwanag ko't taglay. Wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Minsan pa po, aawitan ka at pasasalamatan. Sa
Sa buhay ko'y tanging ikaw lang. Pumansin at nagbigay ng kulay. Alam ko, Jesus, ikaw lamang. Aawitan ka. Aawitan ka pa sa salamatan. Pagsamba ko ay aking sa iyo na nagbigay ng buhay. Alam ko, Jesus, ikaw lamang. Busing ikaw lang, Panginoon. Ang nagbigay ng buhay, ikaw lang. Umibig sa akin tunay, ikaw lang. Liwanag mo, taglay, wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Ikaw lang. Ikaw lang ang nagbigay ng buhay. Ikaw lang umibig sa akin tunay. Ikaw lang liwanag ko, taglay, walang Sama-sama po natin. Awitan ng Panginoon. Awitan ka. aawitan ka pa sa salamatan. Sa buhay ko'y tanging Pumansin at nagbigay. silat nagbigay ng kulay. Alam ko, Yes, Lord. Thank you, Lord. Awitan ka. aawitan ka pa sa salamatan. Pagsamba ko ay aking iyak. Sa iyo na nagbigay ng buhay. Alam ko, Jesus, ikaw lamang, ikaw lang. Ang nagbigay ng buhay, ikaw lang. Umibig sa akin tunay, ikaw lang. Liwanag ko, taglay, wala nang iba. Jesus, ikaw lamang, ikaw lang. Ang nagbigay ng buhay, ikaw lang. Umibig sa akin tunay, ikaw lang. Liwanag ko, taglay, Kayo lamang po. Busing ikaw lang, Panginoon. ikaw lang ang nagbigay ng buhay. Umibig. Tunay, ikaw lang. Liwanag ko, taglay, wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Minsan pa po, ikaw lang. Ikaw lang ang nagbigay ng buhay. Ikaw lang Umibig sa aking tunay. ikaw lang. Liwanag ko, taglay, wala nang iba. Sa huli pong pagkakataon, ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang ang nagbigay ng buhay. Ikaw lang umibig sa akin tunay. Ikaw lang liwanag ko, taglay, wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Lungkot ng puso, iyong pinawi. Hirap at sakit. Hirap at sakit, pinalitan mo ng galak at saya. At umaawit, puso ko'y nag-uumapaw. At di mapipil. Minsan pa po, as we declare, lungkot ng puso ay iyong pinawi. Lungkot ng puso, iyong pinawi. Yes, Lord. Hirap at sakit. Hirap at sakit, pinalitan mo ng galak at saya. At umaawit, puso ko'y nag-uumapaw. At di mapipigilan. Sama-sama po natin deklara. Ako'y pinalaya, tunay ng malaya. At kailan may di na magkagabi pa. Ako'y may busing si Jesus. ang may bigay sa buhay ko. Sa buhay ko ay itatanyag. Sa buhay ko'y luluwan. Busing sa buhay ko ay iahayag. Sa buhay ko'y iahayag. Sa buhay ko'y itatanyag. Sa buhay ko'y luluwan. Once again, sa buhay ko, Panginoon. Sa buhay
ko'y itatanyag, sa buhay ko'y luluwalhati ka. Lungkot ng puso, iyong pinang. Hirap at sakit, pinalitan mo. Hirap at sakit, pinalitan mo ng galang at saya. At umaawit, puso ko'y nag-uumapaw. At di mapipigilan, at di mapipigilan, at di mapipigilan kailanman. Yes, Lord. Sige po, ang pinakamainam pong palakpak sa Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa umaga pong ito, sama-sama po kami nagpapasalamat sa pamamagitan ng pagpupuri at awit po naming mga handog sa inyo sa umaga pong ito. Sa ipinakita niyo pong pagmamahal sa buhay po namin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Muli po natin awitan ng Diyos sa umaga po ito, na nagpapatunay na Kanya pong kabutihan, Kanya pong katapatan sa ating pong mga buhay. Ikaw lang ang nagbigay pag-asa sa buhay. Malugmok at kay gulo ng tunay. Pinansin mo ako at iyong minahal. Kahanga-hanga kang tunay. Ikaw lang ang nagbigay pag-asa sa buhay. Malugmok at kay gulo ng tunay. Pinansin mo ako at iyong minahal. Kahanga-hanga kang tunay. Wala nang tulad mo at higit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Wala nang tulad mo at higit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Oh, Jesus. As we lift up our hands to our Lord, we sing, Ikaw lang ang nagbigay. Ikaw lang ang nagbigay pag-asa sa buhay. Yes, Lord. Nalugmok at kay gulo ng tunay. Pinansin mo ako at iyong minahal. Kahanga-hanga kang tunay. Wala nang tulad mo, wala nang tulad mo at higit sa'yo.
pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Wala nang tulad mo at hihigit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Oh, Jesus, pag-ibig mo'y hindi kumukupas. Biyaya mo'y laan, biyaya mo'y laan hanggang wakas. Hayaan mong mag-alay ng lahat sa Diyos na umibig sa akin ng tapat. Once again, pag-ibig mo'y hindi kumukupas. Biyaya mo'y laan, Panginoon, biyaya mo'y laan hanggang wakas. Hayaan mong mag-alay ng lahat sa Diyos na umibig sa akin ang tapat. Wala nang tulad mo at higit sa'yo, higit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y wala nang tulad mo at higit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Sa uli pong pagkakataon, kasabay ng pagtaas ng ating pong kamay, wala nang tulad mo at higit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Wala nang tulad mo at higit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Oh, Jesus, walang katulad mo. Sa buhay ko'y walang nakapagbago. Kahit na saan pa man magtungo, tunay. Yes, Lord, minsan pa po we will sing, walang katulad mo, Panginoon. Walang katulad mo. Sa buhay ko'y walang nakapagbago. At kahit na saan pa man magtungo, tunay. Minsan pa po, sama-sama po natin deklara na walang katulad ang ating pong Panginoon. Walang katulad mo. Sa buhay ko'y walang nakapagbago. At kahit na saan pa man magtungo, tunay, walang katulad mo. Palapakan po natin ang Diyos sa ating kalagitnaan. Pinakamainam, pinakamalakas na palakpak. Hallelujah! 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 Pwede po bang pakibati lang ang ating katabi? Magandang umaga sa iyo, kapatid.
Sabi ko, pakibati lang po, huwag makipagkwentuhan. Joke lang. Pati yung sa likuran, pakikumusta. Pakipansin naman, baka bagong gupit. Tanungin nyo kung bagong gupit, kung buhay pa ba? Buhay pa ba yung gumupit? Praise the Lord. Sino po dito, tanong ng ating worship leader kanina, excited na pumunta sa lugar na ito? Taas nga po ang kamay. Yan, kung excited po tayo, mas excited po ang Diyos. Amen? Naniniwala po ako na may inihanda siya na mabuting bagay para po sa bawat isa sa atin. Sabi mo sa iyong katabi, handa ka na ba, kapatid? Lahat nga po ng handa ng tumanggap ng himala buhat sa Panginoon. Malakas pong palakpak para sa ating Diyos na buhay. Let's sing this song, Dakilang Diyos. Dakilang Diyos, samba kita. Sing with all of your heart. Puso't lakas At kaluluwa, dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himalang kamangha-mangha. Kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan. Dakila ka, Minsan pa po, purihin ka. sing this song with faith. Dakilang Diyos, sinasamba kita. Buong puso't lakas at kaluluwa, dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himalang kamangha-mangha. Kagalingan sa ating Karamdaman, kalakasan at kaligtasan. dakila ka. Pwede mo bang itaas natin ang ating dalawang kamay? Sabay-sabay nating awitin. Ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y Kamangha-mangha. Sabihin natin ang pangalan. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na Sa kahuli-hulihang himala. buong puso. Ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Hallelujah! Sabay-sabay po. Tayong yumuko sa oras na ito. Tayo'y manalangin. Ama, marami pong salamat sa pagkakataon na muli may makapagtipon sa lugar na ito. Salamat sa panibagong umaga, buhay, kalakasan at taglay namin. Naniniwala po kami na tapat ka sa iyong pangako. Sabi mo, saan man may dalawa o higit pang nagkatipon sa iyong ngalan, kayo'y dumoroon sa kanilang kalagitnaan. Kaya sa umagang ito, naniniwala po kami na narito ka, O Diyos. Iniyahanda ang aming mga puso
sa iyong mga mensahe para po sa aming lahat. Hayaan po ninyo na pawiin mo anuman po, O Diyos, na panggugulo ng kaaway. Anumang kasalanan, karumihan at pagkukulang ang nakikita mo pa po sa amin na magiging hadlang sa malaya niyong pagkilos. Humingi po kami sa iyo ng tawad, nagpapakumbaba, nagpapalinis sa iyo pong banal at makapangyarihang dugo. Maraming salamat, Banal na Espiritu, malaya ka na kumilos sa aming kalagitnaan. Ganapin niyo po ang layunin, O Diyos, sa araw na ito, Panginoong Diyos, sa aming pong kalagitnaan. Marami pong salamat. Inaangkin na po namin ang bukas na langit sa lugar na ito, na kami bawat isa sa amin ay makakaranas ng himala, Panginoong Diyos, na nanggagaling sa inyo. At wala ni isa man sa amin ang uuwi na hindi po tatanggapin, Panginoon, ang iyong mga inihanda para sa aming lahat. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. The Lord. Mari na po tayong makaupo, mga kapatid. Good morning mga idol. Magandang umaga po sa ating lahat. Sino na po pag-almusal? Taas ang kamay. Aba, wala pa nakapag-almusal. Praise the Lord. Magandang umaga sa ating lahat. Okay na po ba yung lakas ng ating aircon o dadagdagan natin? Okay na po ba yung lakas ng aircon o kulang? Kulang, di ba? Magpapadagdag tayo sa susunod na linggo. Praise the Lord. Di ba para may echo o parang lata yung tunog ng anak ko, Tom? Praise. O yun. Parang lata. Tama ba yung tunog? Praise. Praise the Lord. Yan. Praise God. Okay na po ba? Malinaw po ba? Brother Erickson, okay ba? Ha? Ha? May feedback? Ano? May feedback. Praise the Lord. Sige nak, yung ventilador sa kanila na lang para tawag doon, para pagpawisan. Okay na sa akin tong isa. So sige po, tayo po'y dumako na sa pag-aaral po ng kanyang salita. Napakahalaga po, no? Gaya ng ating kaninang napakinggan na awit, naniniwala po tayo na ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Amen? Sino po dito naniniwala na ang Diyos natin, kung paano naghihimala noong mga unang panahon, siya ay naghihimala ngayon at sa mga darating pa mga panahon. Amen po? Sabi nga po sa isang talata sa Biblia, ang Diyos daw po ng Biblia, sabi doon is a God of miracles. Sabi sa Lumang Tipan, He performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. Ulitin ko, ang Diyos daw po ng Biblia ay gumagawa ng himala na hindi kayang ipaliwanag ng isip, hindi maarok ng isipan. Ang kanya mga himala ay hindi na kayang bilangin ng bawat isa sa atin. Sino po dito, yung miracle na natanggap niya o naranasan niya buhat sa Diyos, sa sobrang dami, hindi niya na mabilang. Ba? Napakarami na nating na-experience na miracle galing sa Diyos. Alam niyo po, para po matanggap natin ang na yon, napakahalaga po ng isang sangkap na ito. Ano yung sangkap? Pananampalataya. Sabihin nga po natin, pananampalataya. One more time, pananampalataya. Sabi ng Hebrews 10:6, 13:6. Tignan natin. For without faith, it is 11 verse 6. Sabi po ng Hebrews 11 verse 6, for without faith, it is impossible to please God. Kung wala ka raw pananampalataya, imposibleng malugod sa iyo ang Diyos. Sapagkat ang lahat daw nang lumalapit sa Diyos, una, dapat maniwala na mayroong Diyos at siyang nagagantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Kaya nga po, maraming kwento sa Biblia Yung babaeng inaagasan ng dugo, napakaraming taon, naubos na ang pera, kailan niya natanggap yung himala ng kagalingan? Nung kanyang nahipo yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesucristo. Ano yung kanyang ginamit na sangkap para matanggap ang himala? Pananampalataya. Kasi sabi niya sa puso niya, mahawakan ko lang yung dulo ng damit ni Jesus, sigurado akong ako'y gagaling.
Kaya nga po sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, your faith has healed you. Kaya po mapahalaga, yung ating pananampalataya ay pinagtitibay natin. At paano po ito titibay? Sabi po Romans 10:17, tama? Sa dami kasi na nakakalimutan ko na Faith cometh by hearing, and by hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig, at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya ang tawag sa Biblia ay faith book. Sabihin natin, faith book. Hindi po bulol ha. Hindi nga ibig sabihin ng Facebook, kundi talagang faith book. Kasi ang pananampalataya ay manggagaling dito po sa salita po ng Diyos. Amen? Ako po, isa po sa prayer ko, sabi ko po sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako na mabatak yung aking pananampalataya. Nang lahat ng pangako mo sa iyong salita ay panghawakan ko ng buong buo at huwag kong pagdudahan. Nang sa gayon ay makita ko ng dalawang mata yung katunayan ng iyong mga salita ay totoo. Amen po? Napakarami kasing sa salita ng Diyos. Sabi niya, kung ikaw ay may pananampalataya, sinliit man ang butil ng mustasa, sabihin mo sa bundok na ito, lumipat ka mula dyan, parini. Sabi, mangyayari daw. Sabi ng Mark 9:23, ang lahat daw ay posible. Kanino? Sa taong may pananampalataya. Kaya ano man ang ating pangangailangan ngayong umaga, kagalingan, kaayusan ng ating kabuhayan, ng relasyon, kung meron tayong pananampalataya, uuwi tayo lahat, bit-bit natin ang kasagutan buhat po sa Diyos. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Didiretso na po ako sa topic. Anong buwan ngayon? Buwan ng Abril. Ang ating tema ay, sabay-sabay nating basahin, Breakthrough, Love that Gives Life. Kakaibang pag-ibig. Pag-ibig na handang magsakripisyo kahit ng mismong buhay. Sino po dito yung mga in love? Taas ang kamay. Yung mga in love. Wala, konti lang in love dito. Yan. Buti pa si misis ko nagtataas ng kamay. In love na in love. Parang hindi ko halata na in love ka. Taas nga po ang kamay ng mga in love. Yan. Wow. Ano, hindi po kayo makatulog? Di ba kayo in love? Di na makatulog. Di na makakain. Tagyawat sa ilong. Pati na sa pisngi. Di ba? Yun ang mga pag-ibig. Di ba? Sabi, breakthrough, kakaibang pag-ibig na nagbibigay ng buhay. Ibig sabihin, kayang isakripisyo. Yung iba po, ang kayang isakripisyo ay oras, bagay, pero ang pinakamataas na pwede mong isakripisyo, alang-alang sa iyong minamahal, ay yung mismong buhay mo. Tanong ko po, ngayong umaga, ano ang sinakripisyo natin para sa Diyos? Oras, di ba? Marahil iba sa inyo, gabundok ang labahin. Ano yata si Brother Alvin, parang napapaganon. Meron kayong pupuntahan o asikasuhin na ibang bagay, pero isinantabi natin. Bakit po? Kasi alam natin na wala tayong pwedeng isakripisyo para sa Diyos na mawawalan ng kabuluhan. Amen po ba? Hindi tayo lugi pag inuuna natin ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, hindi tayo lugi pag inuuna natin ng Diyos. Amen po ba? Nakalala nung iba, sabi nila, ang tsatsaga nyo. Pumupunta kayo sa gawain. 2 oras, 3 oras. Di ba? Napakahaba nun. Alam niyo po, sabi nga ni David sa aklat ng mga awit, mas mainam ang isang araw na nasa tahanan siya ng Diyos kaysa 1,000 taon sa ibang lugar. Di po ba? Masarap po sa presensya ng Diyos. Amen? Bago tayo pumasok dito, marami sa atin, maraming kinakatakutan, maraming pangamba, maraming pag-aalala. Lalo na ang presyo ng krudo ay umabot na ng 150 megit. Ano po? So talagang mag-aalala. Pero kapag tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, naliliwanagan yung ating isip. Hindi tayo yung mga walang Kristo sa puso na masyadong nagiging alala at balisa. Dahil alam natin, kahit ano mangyari sa mundong ito,
meron tayong Diyos na kailanman ay di tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Amen po! Palapakan muli natin ang Panginoon. Simulan ko na po ang kwento. Simulan ko po ang aking turo ngayon na pinamagatan kong nakpakilagay. Si Fernando ba yan? Yan. Fernando, pakilagay nga. Hindi nyo na pinalitan si Fernando doon Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Sacrifice the language of love. Yan. Kung ang pag-ibig daw ay nakapagsasalita, ang lengguwahe nito ay sakripisyo. Sabihin natin, sakripisyo. One more time, sakripisyo. Simulan ko po sa isang kwento. Alam ko po, napakinggan na ito ng iba sa inyo, pero napakasarap ulit-ulitin. Ito yung kwento ng isang ina na nagbigay ng kanyang mata sa anak. Nung unang panahon daw, may isang ina na may isang mata na nakatira kasama ang kanyang anak sa isang maliit na baryo. Ang ina ay nagpapakahirap sa pagtatrabaho upang mapag-aral niya yung kanyang anak. Ngunit, ikinakahiya ng anak yung itsura ng kanyang nanay. Kasi lagi siyang nagiging tampulan ng tukso. Nung siyang elementary days, dahil nga ang nanay niya parang may benda dito sa isang mata. So lagi yung mga kaklase niya, kalaro niya, tinutukso siya. Sinasabi na yung nanay mo isang mata. Ganun po. So, dahil po sa ganun, habang lumalaki yung anak, lalong lumalalim yung hiya at galit nito sa kanyang ina. Ayaw niyang makita siya nakasama ang kanyang ina sa publiko. Parang ayaw niya na kasama yung nanay niya, no? Parang ayaw niya na ma-identify with his mother. Nung siya'y nag-aral na sa kolehiyo sa lungsod, tuluyan niyang iniwan ng kanyang ina. Hindi na rin siya sumasagot sa liham, sa panahon natin, sa chat, sa messenger, no? Basta nakikipag-communicate yung mother niya, ay ini-ignore niya na lang. Paglipas ng ilang taon, nagtapos yung anak, nagkaroon ng magandang trabaho, nakabuo ng sarili niyang pamilya. Ngunit kailan, hindi niya ipinakilala sa iba ang kanyang ina. Dahil nga sobra niyang kinahihiya na gano'n ang itsura ng kanyang nanay. Isang araw, dumating ang ina sa bahay ng kanyang anak kasi gusto niyang makita yung kanyang apo. Pagkatok niya sa bahay ng kanyang anak, ang nagbukas ay yung apo. At dahil maliit pa, nakita yung itsura ng lola, di naman niya kilalang lola, natakot. Kaya tumakbong umiiyak sa nanay at sabi niya, merong mumu doon sa So pumunta ngayon yung nanay at nakita yung kanyang ina pala yung naroroon. So nagalit siya. Sabi niya, ano bang ginagawa mo dito? Nakakahiya ka, umalis ka na, pati yung anak ko, tinatakot mo pa. So ganun po yung kanyang naging trato sa kanyang nanay. Pag-aralan po ng ilang taon, nakatanggap ng balita ang anak na namatay na yung kanyang nanay. So kahit paano, siguro ay nakaramdam ng hiya, kaya gusto niyang pumunta doon sa burol ng kanyang nanay. Sa burol ng kanyang nanay ay may nagbigay sa kanya ng isang liham, isang sulat galing sa kanyang nanay. At nung kanyang binasa yung liham na yon, alam niyo po kung ano laman. Tanangin niyo po ako, ano laman? Sa susunod na linggo. Para nandito ka pa rin. Kasi pag sinabi ko na ngayon, baka wala ka Abangan mo na lang. Parang Korean novela, di ba? Chapter by chapter. Ngayon na lang? Ngayon ko na lang sasabihin? Kasi ngayon na lang po. Baka hindi makatulog. Ano kaya sinabi ng liham? Sabi po sa liham ganito, mahal kong anak, patawad kung naging kahihiyan ako sa iyo. Hindi ko ginusto na saktan ka o ipahiya. Nang ikaw ay bata pa, nasangkot ka sa isang aksidente at nawalan ng mata. Hindi ko matanggap na lalaki kang may kapansanan. Kaya ibinigay ko ang isa kong mata sa iyo. Ang tanging kaligayahan ko ay makita kang mabuhay ng masaya at abot ang mga pangarap mo. Kahit ako'y mabulag sa isang mata. Mahal kita ang iyong ina. So nabasa ng anak at bumaang kanyang luha. Labis ang kanyang pagsisisi, ngunit huli na ang lahat para makabawi sa ina. Kaya pala nabulag yung nanay. Dahil yung anak pala ng maliit na aksidente. At dahil gusto ng nanay na yung anak niya mabuhay ng normal, maabot yung pangarap,
Sinakripisyo niya yung maging yung sarili niyang mata, ibinigay niya sa anak. Ano po ang aral ng kwento? Na ang mga magulang ay wagas kung magmahal sa kanila pong mga anak. Amen po? Ang pagmamahal ng magulang ay walang kapantay at handa nga pong isakripisyo kahit na ang mismong buhay para sa kanilang mga anak. Mga nanay nga po at tatay na naririto, taas po ang kamay. Yan. Kung dumating po kaya tayo sa punto ng ating buhay na ganon din, nakahanda din tayo kayang ibigay kung ano yung kailangan ng ating anak. Malamang, marami po sa atin ang handang magsakripisyo. Pangalawa, makikita po natin doon ang pasasalamat. Mahalaga para sa mga anak na tayo'y magpasalamat at pahalagahan ng ating mga magulang habang sila'y buhay pa. Nakakalungkot, maraming mga anak ang huli na pagka napag-isip na lahat pala ng ginagawa ng kanilang magulang, yung paghihigpit sa kanila, pagbibigay ng iba't ibang mga patakaran, uwi ka ng maaga, mag-aral ka mabuti, hindi nila naiisip na yun pala'y para sa kanilang kapakanan. Naiisip lang nila yon kapag wala na ang kanilang mga magulang. O kaya naman sila mismo nagkaroon na ng sariling pamilya, then and only then will they realize na lahat pala ng mga inuutos sa akin ng aking mga magulang ay para sa kapakanan ko rin. Amen po? Palapakan ko muna po natin ng Diyos. Sabi po, some love is not loudly spoken, but deeply proven to sacrifice. Ang ibang pag-ibig, hindi naman sadyang maingay. Hindi pinangangalandakan, hindi sinisigaw, kundi malalim na pinatutunayan sa pamamagitan ng sakripisyo. Minsan, yung mga anak, na-overlook yung sakripisyo ng mga magulang para sa kanila. Kaya ngayong umaga, isa sa layunin nito'y sariwain natin yung mga sakripisyo ng ating mga magulang para sa atin na mga anak. Okay po ba? Handa na po ba tayong makinig? Just like in this story, we see, yung ating po napakinggan, hindi lang po yan parang katang isip, kundi maging sa Biblia ay mababasa natin yung mga ganyan pong uri ng pag-ibig na nakahandang magsakripisyo. Bibilisan ko lang para hindi tayo, yan, iiklian ko lang para hindi tayo, mahaba, lilinawin ko para hindi, yan, okay, malabo talaga. Dahil lilinawan natin para hindi malabo. Tignan lang po natin. Number 1, ito medyo sigurado hindi kayo pamilyar. Basahin natin ito. Sino siya? Si ano ba pronunciation niyan? Jochebed. Sino po siya? Tinanong ko sa kanila yan. Sabi ko, kilala niya ba to? Sabi niya, sino ba yan? Yung nanay ni Moises. Kasi siya nabanggit sa Exodus chapter 6 verse 20. Yung pangalan ng nanay at tatay ni Moses. Kasi mas kilala lang natin si Miriam di ba? Yung kapatid. Pero yung magulang, di natin siya masyado nakilala. Nakapakilagay nga, Exodus chapter 6 verse 20. Doon lang natin nabasa yung pangalan Sabi dyan, 1, 2, 3. Napangasawa ni Amram si Jochebed, na kapatid ng kanyang ama at naging anak nila sina at Moses. So yan pala ang magulang ni Moses, si Amram at si Jochebed. So ano pong sakripisyo niya? Kung alam niyo yung storya sa Exodus, at that time, may utos po ang hari na patayin ang lahat ng batang lalaking Hebreyo. Yun ang utos. Ano pong nangyari? Sa pagmamahal ni Jochebed kay Moises, nagawa niya itong itago. 3 buwan niyang itinago ito para hindi mamatay. Basahin natin ng Exodus chapter 2. Naksimulan natin sa verse 3 para mas maintindihan natin. Sige po, sabi diyan, nang hindi na siya maaring itago pa. Dumating yung point after 3 months, siguro matindi na yung paghahanap sa mga batang Hebreyo, kaya ang sabi diyan, nang hindi na siya maaring itago pa, anong ginawa ni Jochebed? Kumuha ang kanyang ina ng isang nayari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alikitran upang hindi pasukin ng tubig.
Pagkatapos, inilabas niya rito ang sanggol at inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pangpang ng ilog. Masakit man sa damdamin ng ina para maligtas ang batang si Moises, nagsapalaran yung nanay. Gumawa ng basket, inilagay doon yung kanyang anak. No? At inayaan yung kasunod nga ng mga talata. Makita natin, ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Next verse. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. To make the long story short, ang galing talaga ng Diyos. Kasi ang nakakita doon po sa inaanod na basket ay walang iba kundi ang anak ng paraon. At nung nakita niya na isang batang Hebreo na galing nga sa tubig, kaya ang pinangalan niya Moises eh. Tapos ang kasunod mababasa natin, tinanong niya at nagpresenta yung next verse nga, sabi diyan, nang maibot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip at nakitang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebreo. Next verse. Yan, sabi naman dyan, ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kayo naman ang bumasa, ihahanap ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa sanggol na yan. To make the long story short, yung nanay mismo din ni Moises, yung kinuha para mag-alaga sa kanya, may sahod pa. Nailigtas na yung kanyang anak, may sahod pa. Amen po ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Pero ano po ang punto? Ano po ang punto? Ang isang nanay, sa kanyang labis na pagmamahal sa kanyang anak, sa kagustuhan ito na mailigtas ito sa tiyak na kapahamakan, handa itong pakawalan yung bata. Handa niyang, biro nyo, di ba, para sa isang magulang, walang katiyakan kung saan aanurin nyo ng tubig. Walang katiyakan kung sino yung makakapulot nun. Pero she take chances. Why? Because gusto niya na wag mamatay yung kanyang anak. Amen po? Napakalaking sakripisyo na ginawa ni Jochebed. Sabi po dito, may mga pagkakataon na ang pagmamahal ay pagpapakawala. Hindi dahil ayaw natin, kundi dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Sometimes, love means releasing what you cannot protect. Sabihin natin, releasing. Yan. Sa ating panahon ngayon, sino po dito ang mga magulang ay OFW? Taas ang kamay. Yung mga magulang, mga OFW, pakitaas nga po ang kamay. O kaya nasa malalayong probinsya, hindi nyo kapiling dahil naghahanap buhay. Sa panahon ngayon, napakarami pong ganyan. Mga ina o ama ng tahanan na pinipiling malayo sa anak para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Alam niyo po, hindi maging madali ang mabuhay OFW. Sino po dito once in his or her lifetime naging OFW, taas ang kamay? Kukunti. Alam ko po marami kayo eh, taas po ang kamay. Si Tatay Armando, yan, matagal yan naging OFW eh. Yun, nandun, kumakaway-kaway pa. Mahirap. Kung minsan, hindi lang natin naiintindihan yung sakripisyong ginagawa ng mga mahal natin sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya minsan, ang mga anak, ang akala nila, pinupulot lang yung pera doon sa ibang bansa. Kaya kung maka-request, talaga padala ng pera, kailangan ko ng ganyan dito, na para bang madali lang kumita doon. Hindi nila naiisip na napakalaking sakripisyo yun para sa kanilang mga magulang. Amen po? Amen po ba? Dawa ay mabuksan yung ating po mga kaisipan. Meron akong kapatid na OFW, hanggang ngayon nasa UAE. Talagang alam ko kung ano yung mga sakripisyo. No, nandiyan dyan na pagka may sakit ka, wala kang karamay. Di ba po? Nariyan na nasa ibang bansa ka, wala kang ganong kakilala. Pero salamat na nga lang kasi maraming mga gawain doon sa ibang bansa. Kahit ngayon, kaya kahit paano, parang meron kang community, no, na ikaw ay kabilang.
Minsan pa nga po, palapakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, tignan natin ang buhay ni Jairus. Sabihin natin, Jairus. Siya po isang tagapamahala ng sinagoga. Ibig sabihin, custodian, caretaker, kahit paano may sinasabi, no? Pero tignan natin, dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, anong kanyang ginawa? Marcos 5:21 muna. Sabi po dyan, si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Sabay-sabay nga nating basahin para magising tayo. 1, 2, 3. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa. Sige po. Next verse. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay, pagkakita kay Jesus at nagmakaawa, ang anak kong dalagita, maawa po kayo, sumama kayo sa akin, at ipatong nyo sa kanya ang iyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Makita natin, para gumaling yung anak, hindi ikinahiya ang lumuhod sa harapan ng Panginoong Yesus at magmakaawa. Hindi niya inisip yung sasabihin ng iba na makakakita sa kanya. Alang-alang sa kanyang anak na may sakit, gagawin ng tatay na ito ang lahat-lahat. Amen po. Amen po ba? Sa panahon natin, ganyan din po ang maraming mga magulang. Magulang na lumalapit sa iba pag may pangangailangan para mangutang, para lamang may pambayad sa matrikula, pangangailangan ng kanyang mga anak. Di ba po? Pag magulang ka, lalamunin mo lahat Di ba? Kahit yung pride mo. Tama po ba? Para maibigay mo lang yung pangangailangan ng iyong anak. Tama? Tama po ba? Naalala ko po tuloy yung sakripisyo ng aking magulang para po sa aming magkakapatid. Noong maliliit po kami, bagamat ang aking tatay ay masasabi ko po na may kaya. Kaya yung apelido namin, Nabal Pag Nabal sa Nabotas ay kilala yan, Kasi may iskinita nga doon, Nabal. Kaya nga tanong nila, sa inyo ba yun? Gusto ko sana sabihin, oo, amin yun. Pero hindi Madalas sinasabi ko, yung mga mayayaman na Nabal, parang hindi namin kamag-anak. Parang gano'n po. Pero dahil nga po, parang Romeo and Juliet, yung love story ng aking magulang Kaya parang on our early years ay sakto lang yung buhay. May mga times pa na very trying, wala talaga lahat, halos walang makain, walang pambaon sa pag-aaral sa eskwela. Natatandaan ko ng aking tatay, bagamat kilala sa lugar nila, na anak ng halos yung lupa doon sa eskinita namin, sila ang may-ari, yung pamilya nila. Pero ibinaba niya yung kanyang pride para lamang mapagpatuloy kami sa pag-aaral. Nariyan, ang tatay ko'y pumasok. Alam niyo po yung mga bangkang Pasig? Kapag ka po yan dumadaong doon sa amin sa port, ay kailangang linisin yung kanilang mga lambat. Papagpagan mo yun kasi yung mga nakasingit na isda, kailangan, para linisin yun, papagpagan mo. Pumasok ang tatay ko para magpagpag ng lambat. Pumasok din ang tatay ko, tagabantay. Doon sa skrapan, yung mga nagbebenta ng bakal. Pumasok din ang tatay ko, batilyo, doon sa boulevard. Yung gabi, tutugpa ka, maghihila ka ng mga isda. Ang nanay ko din, napakaraming sakripisyo. Kahit ngayon na may mga, kumbaga, talagang ang pagmamahal ng magulang, napakatindi, Lahat ay gagawin alang-alang sa kanilang mga anak. Amen po? Maging ang aking biyanan. Alam ko po ang storya ng aking may bahay, Yung tatay, yung aking biyanan, si Tatay Juanito, bagamat siya hindi nakapag-aral dahil sila ay second family, kumbaga, hindi sila yung original na family. So nakaranas siya talaga ng paghigpit ng kanyang stepfather, yung kanyang kamag-anak. Kaya po, at an early age, nag-stow away, pumunta dito sa Maynila.
nagsikap, kung ano-anong ginawa, hanggang umunlad ng buhay. Nakita ko yung sakripisyo ni Tatay Juanito na yung mga pangarap niya sa buhay na hindi niya naabot, ginawa niya ang lahat para maabot ng kanyang mga anak. Kaya yung mga aking asawa, lahat yan ay pinagtapos, no? Kung tatanungin, paano nakapagtapos samantalang yung magulang ay ganito? Sagot, sinakripisyo ng kanilang mga magulang ang lahat para sa kanilang mga anak. Palakpakan nga natin ang mga magulang po na ito. Hallelujah! Alam ko, kayo rin po. Alam nyo rin po yung mga sakripisyo ng inyong mga magulang para sa inyo. Di nga lang sapat ang oras para bigyan ko kayo ng mikropono. Pero ngayong umaga, alam ko ay naaalala nyo yung mga sakripisyo ng inyong mga magulang. Pangatlo, tignan natin ang istorya ng Canaanite woman. Mateo 15:21. To make the long story short, dun sa pangalawa, kasi naantala ang pagpunta ng Panginoong Yesus dun sa bahay ni Jairo eh. Kasi doon sumingit yung babaeng inaagasan ng dugo. Kaya after niyang papagaling yung babae, dumating naman yung katulong ni Jairo at ang sabi, wag mo nang gambalain ang guro kasi patay na yung iyong anak. Kasi naantala eh. Pero sabi ng Panginoong Yesus, para praising, huwag kang mag-alala. Oo. So pumunta sila sa bahay, nadatan nga nila, patay na. Pinaalis ng Panginoong yung ibang mga tao, ilan na sila natira. Pagkatapos pinanalangin niya, yung anak niyang patay, muling nabuhay. Amen po? Bakit? Ang Diyos ay Diyos ng himala. Amen po? Palapakan natin ang Panginoon. So pangatlong kwento, sabi po dyan, ito naman po, para hindi na natin basahin, ito naman yung lumalapit, alang-alang sa kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu, siguro sinubok ng Panginoong Yesus eh. Kaya ang sabi, may dialogue pa doon na, sabi niya yung mga pagkain para sa mga aso, yun sabi. Basahin ko na nga lang para wag akong magkamali. Sabi po dito sa verse 25, simulan muna natin sa verse 24. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Verse 25. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmamakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Next verse. Sumagot si Jesus. Sabay-sabay nating basahin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Next verse. Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kung iisipin natin, parang nainsulto yung babae, ano? Kasi sabi sa kanya, hindi para lang to sa mga anak, hindi dapat para sa mga aso. Yung hinihingi niya na himala. Pero ang sabi ng babae, kahit ang mga aso, may karapatan naman po siguro kahit doon sa mga mumong nahuhulog. Mula doon sa kain. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, next verse, sabi po dyan, sinabi sa kanya ni Jesus, ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di, gumaling ang kanyang anak. It is called persistent faith. Sabihin natin, persistent faith. Na kahit tinanggihan na yung babae, hindi pa rin po siya nagpapigil. He refuses to give up on her child. Mga kapatid, ang tunay na pagmamahal, hindi sumusuko kahit mukhang sarado ang pinto. Ulitin ko, ang tunay na pagmamahal, hindi sumusuko kahit tila sarado na ang pinto. Sa panahon natin ngayon, napakarami mga magulang na hindi sumusuko sa anak na naligaw ng landas. Meron akong ilang nakakakwentuhan. Nalulungkot ako. Kasi yung mga mismong anak nila na inaasahan nila, naaalalay, pagtanda, sila pa nga yung mga namumuhay ng liko. Nariyan na maraming bisyo, sobrang tamad, hindi pa sila pinapakialaman. Pero nakamamangha, kahit ganun yung kanilang anak, mahal na mahal pa rin sila ng kanilang mga magulang. So, talagang nakakasaludo eh. Kumbaga,
sa halip na magalit, talagang yung pagmamahal pa rin, yung nararamdaman ng nanay o tatay sa mga anak, kahit ganun na yung mga kilos at ugali nito. Paulit-ulit na umaalalay kahit napapagod na. Mga tatay at nanay nga po uli, taas ang kamay. Yan. Siguro papatayuan kayo ng monumento, ano? Kasi sabi nga nila, ang responsibilidad daw ay hindi nagtatapos kapag ka nag-asawa na yung anak mo. Lalo na sa atin, mga Pilipino, di ba? Kahit ang mga apo, ang nag-aalaga ngayon, marami, mga lolo't lola eh. Tama po ba? Hanggat buhay yata yung lolo't lola, talagang aalagaan kahit apo ng mga apo na, ano? Ganyan mga kabayani, yung ating pong mga magulang. Amen po? Na talaga pong hindi tumitigil at hindi sumusuko. Patuloy na nananalangin kahit parang walang pagbabago. Sino po dito may mga mahal sa buhay? May mga anak na parang naliligaw ng landas. Alam ko po, pinapanalangin nyo sila. At sabi dito, ang tunay na nagmamahal, hindi isusuko sa panalangin yung kanilang mga mahal sa buhay. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang tumigil manalangin. May ginagawa ang Diyos. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Na kung tayo hindi susuko, makikita natin isang araw, yung anak natin naliligaw ng landas, makakabalik sa tamang landas. Huwag lang nating isuko. Alam niyo po, ganyan yung ugali ko eh. Pag tinatanong ako ng mga, di ba, ilang beses na nagkamali yan, bakit tutulungan mo na naman? Bakit parang hindi kayo nagsasawa? Ang katwiran ko po, kung tayo ng mga pamilya niyan, magsasawa, susuko sa kanila, paano pa yung ibang mga tao? Tayo nga dapat yung unang nagmamalasakit para sa kanila. O sabi mo ulit sa iyong katabi, huwag kang susuko sa pananalangin. Sino po dito yung mga tagal na nilang pinapanalangin na mahal nila sa buhay, ngayon kasama na nila sa gawain ng Diyos? Parang wala Wala po ba? Yung matagal nyo nang pinagpe-pray, tapos yung prayer nyo, sinagot na ng Diyos, kasama nyo na yung pinapanalangin nyo ngayon sa gawain na ito. Taas nga ang kamay. Yan, di ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Dati sakit ng ulo natin, di ba? Pero ngayon kasama na natin. Hindi lang basta dumadalo, kundi naglilingkod pa sa Diyos. Pang-apat at panghuli. Sabihin natin, panghuli na raw. Wow, talaga nagbago na si Pastor, no? Nagbago na. Simula nang dumating ang mga senior citizen, talagang laging may discount. Dati kung isang oras may git, ngayon dahil 20%, kaya 30 minutes na lang. Panghuli, si David at si Absalom. Ano yung magkaano yung dalawa? Ha? No, di tayo pamilyar. Magtatay. Oo, mag-ama. Sino yung ama? Si David. Yung anak niya si Absalom. Oh, ano po makikita natin dyan? 2 Samuel 18:33. Si Absalom kasi, hari yung tatay niya, pero nagrebelde. Gusto niyang siya yung maging hari. Kung kayo yung tatay, di ba, sasama loob niyo. Pero ang nangyari po, nung naglaban sila, binilinan na ni David Sabi niya, huwag niyong papatayin. Dahil anak niya yun Pero nangyari, di ba, napatay din si Absalom. Nung nabalitaan niya yun, tingnan natin 2 Samuel 18:33. Nang marinig ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at buong pait na tumangis. Habang lumalakad siya, sinasabi niya, anak kong Absalom, anak ko, Absalom. Ako na lang sana ang namatay at hindi ikaw. Absalom, anak ko. Nakita natin yung damdamin ng tatay. Kahit na nagrebelde yung anak, nung nabalitaan niyang namatay, sobrang lungkot siya. At nasabi pa niya, ako na lang sana yung namatay, hindi na ikaw. Narinig niyo na yung dialogue na yan? Narinig niyo na po yung dialogue na yan? Ako, ilang beses kong narinig yan sa mismong bibig ng tatay ko pagka kami nagkakasakit. Tanda ko. Lagi kong naririnig sa tatay ko, sabi ko sa iyo hindi na ikaw dapat ang nagkasakit, ibigay mo na lang sa akin yan. Hindi ko yun naiintindihan. Hanggang ako mismo ay naging isang tatay din. Doon ko naintindihan yung damdamin ng mga magulang
na pag nakikita yung kanilang mga anak, lalo na't maliliit, di makatulog. Talagang balisang-balisa. Mas nasasaktan yung damdamin ng magulang. Amen po ba? Amen po ba? Yan po ang mga kasaysayan sa Biblia. Marami pa. Pero kung isa-isain natin, mapapahaba tayo. Pero kung ganyan po, ang mga magulang natin, kaya nilang magsakripisyo ng ganyan, alang-alang sa kanilang mga anak, isipin na lang natin, gaano pa kaya ang Diyos? Yung mga magulang natin, maraming kahinaan, hindi perpekto, pero kayang magsakripisyo ng ganyan, alang-alang sa kanilang mga anak. Paano pa kaya ang perpekto nating Diyos? Sabi nga ng Mateo 7:11, sabi dyan, kung kayong masasama, basahin nga natin, 1, 2, 3. Ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Ang ganda ng comparison, di ba? Sabi niya, yung tatay nga pag yung anak humingi ng tinapay, hindi bibigyan ng bato. Yung tatay nga, pag humingi ang anak ng isda, hindi bibigyan ng ahas. Kaya sabi niya dyan, kung kayo nga na masasama na mga ama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, how much more ang inyong Ama na nasa langit? Amen po ba? Na hindi sa inyo ibibigay ang mabuting bagay na yung hihingin sa Kanya. Sabi naman din po sa Isaiah 49 verse 15, sagot ni Yahweh, sabay-sabay nating basahin, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak, hindi kanya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal. Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Ganda, di ba? Kung yung nanay, marami ang hindi nakakalimot sa kanilang anak na nasa kanilang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Pero kung meron man anyang makalimot, sabi ng Diyos, kayo hindi ko makakalimutan. Amen? Kaya yung mga sakripisyo ng magulang, higit-higit pa dyan yung sakripisyo ng ating pong Panginoon. Palakpakan nga natin muli ang Panginoon. Talon na po tayo. Faith, panik ka na sa taas. How should we respond? Paano tayo dapat tumugon? Tanungin mo ang iyong katabi, paano tayo dapat tumugon? Sino po dito buhay pa mga magulang? Taas ang kamay. Yan, ang dami pa. Sige po, pag-aralan natin. How should children respond? Number 1, basahin natin sabay-sabay. Honor even when memories are imperfect. Parangalan daw natin ang ating mga magulang. Kahit na sa ating alaala, may mga hindi magaganda na karanasan tayo buhat sa kanila. Honor even when memories are imperfect. Alam niyo po, wala namang magulang na perfecto. Kung paano ring wala ring perpektong anak. Meron po ba ditong perpektong magulang? Tanungin mo ang iyong katabi, perpekto ka ba? Sabi na, Pastor, ikaw parang perpekto kang tatay. Ay, hindi. Tanungin niyo si Sister Wife. Tanungin niyo mga anak ko. Sa ulam lang. Pagbangos ang ulam namin. Sasabi ni Sister Marlene, talagang pambihira ka. Ikaw lang yung tatay na kapag bangus ang ulam, nauuna ka pang kumuha. Kasi yung pinakapaborito kong parte, yung belly, yung taba ng bangus. Kukuhanin ko kaagad yun. Sabi niya, yung ibang mga tatay, pinapauna yung mga anak. Ikaw, inuuna ka pa. Pasensya ka na, kahinaan ko yun eh. Pero ngayon, medyo hinahati ko na lang, no? Para may matikman silang taba ng bangus. Pero wala namang perpektong magulang. Wala rin perpektong anak. Lahat nagsisikap para maging perpekto. Kaya nga ang biblical principle, nananatili. They may be imperfect, meron kang makikitang pintas, pero just the same, honor them. Parangalan mo sila. Ibigay mo yung karampatang respeto at paggalang
bilang mga magulang. Pastor, hindi sila kagalang-galang eh. Hindi yun usapin kung kagalang-galang sila o hindi. Isipin mo na lang, wala ka sa mundong ito kung wala sila. Amen po ba? Pastor, sino ba nagsabi sa kanilang ipanganak ako? Ang dami katwiran, ano? Ang dami katwiran. Pero yun po ang sabi ng Biblia. It means recognition of value. Kahit man lang doon, the mere fact na iniluwal ka sa mundong ito dahil sa kanila, igalang mo sila, irespeto mo sila. Amen? Sabi ng Exodus 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy ng matagal sa lupang ibinigay sa inyo ni Yahweh na iyong Diyos. First, Ephesians chapter 6, 2-3. Sino po dito gustong humaba ang buhay? Sino dito gustong masagana ang buhay? Anong sikreto? Tignan ninyo. Basahin natin. 1, 2, 3. Ang iyong ama at ina. Ito ang utos na may kalakip na pangako. Anong pangako? Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Salita ng Diyos, hindi nagsisinungaling. Gusto mong gumanda ang buhay mo, humaba ang buhay mo, learn to honor and respect your parents. Kung meron ako mapapayo sa mga anak ko, pag mamimili na mapapangasawa, siguro isa yon. Tingnan mo kung paano niya tratuhin yung kanyang mga magulang. Tama po ba, mga senior? Kung yung mga magulang nila, dinadaan-daanan lang nila, na para bang istante lang sa bahay, kalimutan mo na yan. Mismo magulang nga nila eh. Di nila kayang irespeto at igalang, mas lalo ka na. Amen po? Amen po? Mga kabataan na narinito, gusto nyong humaba. Kaya ako pag tumitingin sa patay, pag tinatanong ko, ilang taon na po yan? 70, 80. Nasa isip ko, mahaba tenga niyan. Di ba sabi kasi nila, pag mahaba daw tenga, mahaba buhay. Hindi po. Ang sikreto nun, masunurin yan sa magulang. Magalang yan, marespeto yan sa magulang. Amen po? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, gratitude over entitlement. Sabi ng 1 Thessalonians 5:16-18, magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at, panghuli, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Mga kapatid, tingin kayo kay Pastor. Sabihin natin, gratitude. Ano yung gratitude? Pagpapasalamat. Kailangan nating, ano ba sa Tagalog ng shift? Lumipat. Mula sa kulang sila, patungo sa may ibinigay sila. Pagka kasi laging isip natin, may kulang eh. Hindi sana ako naging ganito kung ganito lang sana sila. Pag ganun ang attitude mo bilang anak, talagang hindi ka magiging mapagpasalamat sa buhay ng iyong mga magulang. Kasi ang tinitignan mo, yung wala sila. Yung pagkukulang nila. Pero kung ang titignan mo, yung ibinigay nila sa iyo, kahit gaano pa yan kakaliit, kakurampot, matututok ang magpasalamat sa buhay nila. Amen po? Sabi kanina sa introduction, maraming sakripisyo ang magulang na hindi alam ng mga anak. Tama po ba? Hindi naman lahat yan kinukwento nila eh. Pero kung makikita, meron isang palabas dati, hinahanap ko sa YouTube, di ko na makita eh. Yung mga elementary students, ipinakita yung trabaho ng kanilang mga tatay. Korea yata yun o Chinese. Para makita ng mga bata kung gaano kahirap yung mga trabaho ng kanilang mga magulang. Nag-iiyakan yung mga bata. Bakit? Nakikita ng mga bata, yung tatay niya, binubuhat ka, bigat-bigat. Yung kanyang itsura, sobrang dumi na. So talaga pong kung maiisip lang natin, di ba? Talagang dapat tayo magpasalamat. Hindi natin alam yung mga sinasakripisyo ng ating mga magulang para sa atin. Amen po? Amen.
Even their small sacrifices. Yung mga maliliit nilang mga sakripisyo para sa atin. Pangatlo, forgiveness for the wounded. Sabi natin, forgiveness. Sabi ko kanina, hindi pare-pare ang istorya natin. Marahil yung iba dito, hindi maganda ang karanasan sa kanilang tatay, nanay, pero just the same, we need to forgive them. Lawakan natin ang ating isip. Lalo na sa bansa natin, wala namang eskwelahan para sa pagmamagulang. Karamihan ng ginagawa lang na magulang, kinokopya kung ano yung kanilang nakalakihan. Di ba? Kaya po talagang kailangan matuto tayong magpatawad. Sabi natin, magpatawad. Sabi ng Ephesians 4:31 to 32, alisin na ninyo, sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3. Ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Next verse. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Meron po akong isang interview kay Tony Gonzaga. Kilala niyo si Tony Gonzaga? Interview niya si Berwin. Berwin, ano yan? Maylie, yung si... Ano ba yung dialogue doon? Yung gumaganon yun eh. Ano tawag doon? Ha? Basta, sabi niya, yung komedyante, yung asawa niya. Yung istorya niya ay yung, Yun, Yahoo! Gano'n, gano'n. Matagal na palang Kristiyano yun. Kaya lang hindi lang daw halata. Tanongin mo yung katabi, halata ba na Kristiyano ako? Marami talagang Kristiyano na hindi halata no? Sabi niya matagal na akong Kristiyano pero hindi lang halata. So, iba yung istorya nila. Yung sumakapilang bahay ay hindi si Verwin, kundi yung misis niya. Maraming aral na makukuha. Pero nung nalaman ni Verwin na nangaliwa yung misis, sabi niya, siyempre yung unang damdamin, di ba, galit na galit ka. Lalo na lalaki ka Pero, dahil nga malago na siya sa pananampalataya, mas pinili niya yung kalmahin yung kanyang sarili. Piroseso niya sa kanyang isip para magkaroon siya ng tamang tugon. To make the long story short, sa halip na galit yung maghari sa kanyang puso, awa at pagpapatawad ang nangibabaw sa kanya. Sabi niya, sa totoo lang, lahat naman tayo puro marumi. Na-highlight lang yung dumi ng misis ko. Pero sa mata ng Diyos, pare-parehas lang tayo. Sabi niya, araw-araw puro basura rin yung nasa isip ko Hindi nga lang nahuhuli, hindi nga lang nakikita. Pero pare-parehas lang tayo na makasalanan. Ako'y kinakabagan lang ng Diyos, kaya kanyang pinatawad. Kaya sino ako para hindi magpatawad sa aking may bahay? Alam niyo po, sabi ng iba, paano mo nagawa yun? Di ba mahirap yun? Totoo po. Ang pagiging Kristiyano, napakahirap. Yung kaaway mo, papakainin mo, papainumin mo. Yung gumagawa sa iyo ng masama, gagawan mo ng mabuti. Madali ba yun? Hindi. Mahirap. Kaya nga hindi impossible Kung hindi lang mahirap, kundi impossible. Pero dahil may banal na spirito na nasa sa atin, yung mahirap nagiging madali. Yung imposible nagiging posible. Kaya maraming Kristiyano kayang intindihin ng ibang tao. Ano ka ba? Ginagawa ka na ng masama ng kapitbahay mo, chinichismis ka na, binibigyan mo pa ng ulam. Diba? Di bale, pera lang namin yun, tsaka panis na yun. Hindi, wag, bibigyan nyo ng bagong luto. Diba? Hindi nila tayo maintindihan. Bakit? Kakaiba talaga. Pero yon hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi sa lakas at kapangyarihan ng banal na spirito na nasa sa atin. Amen po. Palapakan natin ang Panginoon. Panghuli na, return love in action. Pangalawa pala sa huli, suklian natin ang pag-ibig
At yung pag-ibig na yon, sino po dito mga magulang buhay pa? Buhay pa mga magulang, if they're still alive, meron pa tayong time to serve them. Paglingkuran pa natin yung ating mga magulang. We care for them. We reconnect with them. Sana hindi tayo yung after nating pag-aralin, umunlad ng kaunti sa buhay, nakalimot na sa ating mga magulang. Sabi nga ng Biblia, di ba? Ang hindi kumakalinga sa mismong magulang niya, mas masahol pa kaysa sa hindi mananampalataya. Sabi ng kasabihan, ang di marunong lumingon sa pinanggalingan, sabi ni John Paul, may stiff neck. Di makakarating sa paroroonan. We need to look back. Ako po, pag inaalala ko, bagamat, yung hindi tayo makakarating sa ganitong estado ng ating buhay. Ako, hindi ako makakapagtapos. Hindi ako magkakaroon ng magandang hanap buhay. Malaking bahagi nun ay dahil sa aking mga magulang. Kaya hanggat maaari, sa munti kong kakayanan, gusto ko mapasaya sila hanggat buhay. Hindi ko sila iniitsapwera sa mga pangarap ko. Kahit may sarili na akong pamilya, bahagi pa rin sila ng mga pangarap ko. Bakit? Di ako makakarating dito kung di dahil sa kanila. Amen po. Nakakalungkot, maraming mga kabataan, dahil na kapag nakapag-asawa, na masyadong mahigpit, nangangailangan na yung magulang, hindi pa matulungan. Nawa ngayong umaga, mapaalalahanan tayo ng mga sakripisyo ng ating mga magulang para sa atin. Anong ating tamang response? We serve them, we care for them, we reconnect with them. Yan ang utos ng Biblia. At yun ang tama nating gawin. Amen po? Palapakan po natin ang Panginoon. Lastly, for those with painful parent experiences, nasaktan ka ng iyong tatay, nanay, yung nag-raise up sa'yo, yung guardian mo, inabuso ka, pinagsamantalahan ka, di magandang yung karanasan. Sabi po dyan, kung nagkulang ang magulang, doon naman nagpuno ang Diyos. Di ba pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili na ama sa mga walang ama, asawa sa mga walang asawa. Kakulangan ng magulang, Diyos ang nagpuno. And that love is shown in the cross. The perfect love in an imperfect world. Sabi nga ng awit, 27 verse 10, itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. We have an Heavenly Father, always available, always in His mind what is best for us. Mga kapatid, sabi po dyan in our conclusion, sacrifice is the language of love, and the cross is where it was spoken the loudest. Sa krus, dyan pinakamalakas ang sigaw ng salitang sakripisyo. Ulitin ko, kung ang sakripisyo ang lengguwahe ng pag-ibig, doon sa krus, pinakamalakas ang sigaw ng sakripisyo. Bakit? Mismong ang Diyos ang nagsakripisyo para sa atin, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Maraming sakripisyo ang hindi natin nakita. Maraming pagmamahal ang hindi natin naintindihan. Pero isang bagay ang malinaw. Ang tunay na pagmamahal, laging may kasamang sakripisyo. Sabihin natin, sakripisyo. Ang tunay na pagmamahal, laging may sangkap na sakripisyo. Ulitin po natin, sakripisyo. One more time, sakripisyo. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo.
Pasalamatan lang po natin ang Diyos sa oras na ito. Bigyan ko lang po kayo ng panahon para po pasalamatan ang Diyos sa buhay ng inyong mga magulang. Kung meron pa pong natitirang tampo, galit, hinanakit, ngayon pong umaga, maaari nating ibigay ang pagpapatawad sa kanila. Sige po. We allow the Holy Spirit to minister to us. Nahihirapan man tayong magpatawad, hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu. We release to these people our forgiveness, realizing that we too needs forgiveness. Hallelujah. Pwede niyo po bang, kung buhay pa ang inyong mga magulang, please pray for them. Panalangin po natin sila. God would give them strength. As we sing this song, sadyang kay buti ng ating Panginoon. Kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila Maging sa sa kabila kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya, biyaya niya'y patuloy nalaan. One more time, sadyang kay buti, with our hands lifted up. Kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat nagtatapat sa habang panahon. maging sa kabila Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat, katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglan. kaya't sa puso ko't damdamin, Kaya't sa puso ko't damdamin, damdamin, katapatan niya'y katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. dakila, Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. sa bawat bighati, Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. dakila, Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. magmula pa sa ugat
mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. maging hanggang wakas. Maging hanggang Wakas nitong buhay. maging hanggang wakas. Maging hanggang wakas nitong buhay. Palapakan po natin ang Diyos sa ating kalagitnaan, pinakamalakas, mainam na palakpak. Hallelujah! Hallelujah! Bago po tayo umupo, pwede ko po bang manyayaan ang ating mga kabataan? Di man sila ang ating literal na magulang. Maaari nyo bang lapitan ang mga elders natin dito sa umagang ito? Panalangin nyo lang ang ating mga kabataan. Can you reach out sa ating mga magulang na naririto? At kahit short prayer, ialay natin sa kanila. Sige po. Even our dancers, mga bata. Praise the Lord. Make sure lahat po ng mga elders natin will be prayed for. Hallelujah. May I ask yung mga elders po natin, workers, pray po para po dun sa mga hindi pa po na ipapanalangin ating mga magulang na narito sa lugar. Lord, Father. Hallelujah, hallelujah. Father, for Jesus. Holy Spirit, tuloy po namin sa iyong pinagtitiwala ang pagtatapos mo ng mensaheng ito. Alam ko po, Panginoong Diyos, may ginawa ka at patuloy na ginagawa sa amin po mga buhay. We entrust and surrender to your families. Maging ang aming jail Panaklayan family, Panginoon. Bind us together with your love that cannot be broken. Let your love, Lord, overflow sa mga buhay namin. That we learn to love, Lord, yung aming pong kapwa. Marami pong salamat. Sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Itong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ang pinakamainam pong palakpak muli sa atin pong Panginoon.
Sama-sama po natin ideklara ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos sa umaga pong ito. Amen po ba? Sige po, as we sing this song, walang katulad mo, Panginoon. Hallelujah! We clap our hands to our Lord. As we declare, aking Diyos na dakila. Diyos na dakila, Dakila ang iyong pag-ibig. ang iyong Aming Diyos na dakila. Diyos na Dakila, dakila ang iyong habag. Walang hanggan, walang hanggan, walang katulad mo. walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. O Diyos, walang katulad mo, Panginoon. Katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. O Diyos, walang katulad mo. Sige po, as we clap our hands to our Lord. Yes, Lord. Aming Diyos sa dakila, dakila ang iyong pag-ibig. Diyos na dakila, Dakila ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig. Aming Diyos na dakila, dakila ang iyong habag. Walang hanggan, walang hanggan, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. O Diyos, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. Kayo lamang po, we will sing, walang katulad mo, katulad mo, walang katulad. Yes, Lord, there's none like you. O Diyos, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. Sa huli pong pagkakataon, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. O Diyos, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, katulad mo. O Diyos, walang katulad mo. Praise the Lord! Pinakamainam mo palakpak sa Panginoon. Hello po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Whew. Pasensya na po, first time ko pong tatayo po talaga dito. Umpisa na po natin, 2 Corinto, chapter 9, verse 7. Ang bawat isa dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yun po, konting sharing lang po. Minsan, nangyari na po talaga sa akin. Kumikita ako ng malaki, mas higit pa dun sa minimum wage na kinikita ko noon. Dahil na pagka may sobra, parang alam niyo po yon, yung hindi bukal sa loob ko yung magbigay. Pero yung nangyayari po sa akin ngayon, sobrang blessed. Kasi maliit man po yung sinasahod ko, dahil nga bukal na sa kalooban ko yung magbigay, hindi na lang napipilitan.
yung liit ng sahod ko, kahit papano may natitira pa. Unlike po doon sa malaking sinasahod ko, above minimum wage, pero walang natitira na hindi ko alam kung saan napupunta. Pero yung dito sa maliit, iba po talaga yung kumilos ng Lord. Doon ka sa malaki, pero walang blessing na dumarating sa'yo, hindi mo alam kung saan napupunta yung kinikita mo. Pero doon ka sa maliit, pero nakikita mo yung kinikita mo dahil nagbibigay ka ng bukal sa kalooban ng Diyos. Yun yung natutunan ko na dito sa tithes, sa pagiging magkaroon ng tithes and offering po tayo. Kaya sana po sa mga hindi pa nakakapagbigay o yung nagkakaroon na nagbibigay pero hindi bukal sa kalooban, matuto tayo na magbigay ng naayon po talaga sa Kanya, naayon sa Panginoon. Kasi hindi lang isa o dalawa ang ibibigay niya sa'yo, kundi siksik at liglig po talaga na magbibigay siya sa'yo dahil ibinabalik mo sa Kanya yung para sa Kanya. Muli po, ngayon po, sama-sama po natin, panalangin natin yung ating tithes and offering. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Salamat po sa pagkakataon na makapagsalita po sa harapan po ninyo, Panginoon. Muli po, Panginoon, ibinabalik po namin sa inyo ang nararapat na para sa inyo, na nararapat po para sa inyo. Muli po, Panginoon, sa mga hindi pa po o nakakapagbigay po ng hindi bukal sa kalooban, ipuin po ninyo ang kanyang mga puso na makapagbalik po sa inyo ng para po sa inyo. Muli, Panginoon, binabalik ko po sa inyo ang mataas at papurit pasasalamat sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. So yun po, dadako lang po tayo sa mabilis na announcement. So next week po, magkita-kita po tayo ulit para po sa ating Sunday service. 8 a.m. po yan, and we encourage everyone na dumalo po ng mas maaga kasi po ang ating morning worship ay nagsisimula po ng 7:30 a.m. And meron din po tayong ginaganap na gawain po dito sa JL Panaclayan tuwing Sabado po ng gabi. 7 p.m. po yan. So, ina-encourage po natin ang lahat kasi ito pong gawain pong ito ay hindi lamang po para sa mga leaders and workers ng church. Open po ito para po sa lahat. So, ina-encourage po namin kayong lahat na dumalo. Kung may time naman po tayo, punta po tayo ng 7:00 po ng gabi. Kasi po, dito po sa gawain pong ito, mas makikilala po natin ang bawat isa. And may inspire po tayo sa mga testimonies ng kapwa po natin mananampalataya. So yun lamang po. And ang ating prayer revival meeting, every Wednesday po yan, 6 p.m. sa JL Prayer Garden. Pero kung hindi naman po tayo available, meron naman po tayong pwedeng mapanood na live sa Facebook page po ng ating JL Worldwide Church. So yun po, and para po sa sa first timer po natin, palakpakan po natin ang Lord sa buhay po ni Kurt Sebastian. So magdiwang po yung mga KKB kasi nadagdagan na po tayo ng isa. So welcome. Nasaan po si Kurt? So yun, welcome po dito po sa JL Panaclayan. And after closing prayer po, magstay lang po tayo saglit dahil imimit po tayo ng ating pastor para po makausap ka ng personal. So yun lamang po, that's it for our announcement. Yung sa ano po pala, water baptism po, May 16 po. So antabayanan na lang po natin yung mga susunod po pong announcement. So yun lamang po, maraming pong salamat. God bless everyone. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y dumako sa atin pong pangwakas sa panalangin. Minsan pa po natin pong bigyan na malakas pong palakpak ang Panginoon. Pinakamainam na palakpak sa atin pong Panginoon as we sing this song, To God be the glory. Be the glory to God. Glory to God, be the glory for the things He has
God be the glory. Be the glory for the things He has done. Lord, Lord, oh glory, glory to your name. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po, Lord God, na nagpapasalamat kami sa oras na ito, Lord God. Sa pag-ibig, Lord, na pinaranas niyo po sa amin. Higit pa sa lahat ng aming mga inaasahan, Lord God. Salamat sa pagkakataon, Lord God, na muli kami, Lord God, makapagtipon para, Lord, idaing sa iyo, magpasalamat sa iyo, Panginoon, Lord God, yung buhay na ipinaranas niyo po sa amin, yung kaligtasan na ipinaranas niyo po sa amin. Salamat po sa mensahe ngayong umaga, Lord God, na ang pag-ibig mo kailanman hindi nagmamaliw, kailanman hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Hayaan niyo po, Panginoon, Lord God, na kami man, Lord, matuto rin, Lord God, na magpatawad sa aming mga anak, sa aming mga magulang na nakaranas din, Panginoon, ng hindi ka aya-aya sa kanila, Panginoon, Lord God. Humihingi kami ng gabay mo, Panginoon, na magkaroon kami, Lord God, na matuto kami, Lord God, na maipamuhay namin yung aming mga natututunan na mensahe mo, Panginoon, Lord God. Salamat po sa buhay ni Pastor Engel, Lord God, na ginamit mo ngayong umaga. Patuloy, Lord God, na pagpalain mo siya, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, Lord God, lagi niyo po siyang ingatan, protektahan, Panginoon, sa lahat ng uri ng kapahamakan. Maging man, Lord, sa kanyang pagpasok, pag-uwi sa kanilang tahanan, Lord God, lagi niyo po siyang balutan ng iyong banal at makapangyarihang dugo upang hindi po siya makanti ng kaaway anumang mga plano at gawa sa kanya, Panginoon, Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Maging man, Lord, sa bawat isa, Lord God, na naglaan ng oras ngayong umagang ito, pagpalain mo rin sila, Panginoon, dahil alam namin, Lord God, na ang iyong salita, sabi mo, na kapag inuna ka namin, Lord God, kami, Lord God, ay pagbibigyan mo ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming napakinggan, Lord God, lagi naming alalahanin na ikaw ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng mga bubuting bagay. Salamat po, Panginoon, hayaan niyo po sa aming pag-uwi, dalangin ko po sa bawat isa sa amin. Lagi niyo rin po kaming samahan sa lahat ng aming gagawin. At higit sa lahat, Lord God, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa lahat ng kanilang mga pinanalangin ngayong umagang ito, Lord God. I pray na ito po, Panginoon, ay kinatagpo mo na. Salamat po. Ingatan niyo po kami hanggang sa makauwi rin po kami sa kanya-kanya naming tahanan ng ligtas at wala pong anumang mga aberya sa aming mga daraanan. Salamat po sa iyong lahat ng karangalan at papuri.